Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uklong. Taong 1964, San Juan, Southern Leyte. Isinilang sa pamilya ng mga antingero itong si Uklong. Bata pa lamang siya, alam na niya ang katotohanan sa mga magulang niya. Nakatira sila noon sa gitnang parte ng isang malaking bundok kung saan merong isang di kalakihang patag na halos tamang-tama lang na maitayo ang kanilang tahanan. Para mabuhay sa ganoong uri ng lugar, araw-araw pumapanhik sa gubat ang kanyang ama para mangaso. Silang mag-ina naman, nasa bahay lang nila, naghihintay sa pagsapit ng hapon. Bagaman malayo sila sa baryo, hindi sila katulad ng ibang pamilya na araw-araw naghihirap para lamang magkaroon ng magandang buhay sa ganoong kasukal na lugar. Lahat kasi ng pangangailangan ng kanilang pamilya, malaya sa kanilang naibibigay ng kalikasan. Kung tubig lang din ang pag-uusapan, nakagawa ang tatay niya ng daluyan gamit ang hinating kawayan mula sa paanan papaitaas. Ayon kay Uklong, kahit imposibleng umakyat ang tubig sa ganoong estado, nakapagtatakang nagawa yon ng kanyang ama. Parang poso kung magsipsip ang mga kawayan, dahilan para madala nito ang tubig patungo sa kanilang imbakan. Kapag naman nauubos na ang kanilang bigas, gabi lang ang lumilipas, napupuno ito kahit hindi naman sila nakiani o bumili sa baryo. Ang tanging pinoproblema lang din nila noong mga oras na yon, walang iba kundi ang kanilang uulamin. Nagagawa naman yon ng paraan ng kanyang ama, kaya sa loob ng halos 2 dekada, aminado itong si Uklong na hindi pa siya nakakatapak ng lugar na pinamamahayan ng maraming tao. Bukod kasi sa palaging nakasubaybay ang kanyang ama, hindi rin yun pumapayag na lumakad siya ng mag-isa. Matindi ang pag-iingat na ginagawa nito sa kanya dahil siya ang tagapaghalili sa lahat ng karunungan nitong tangan. Isa lang kasi kada henerasyon ang pwedeng magtangan ng abilidad nito. Kaya na may sasandaling nagkaroon na yon ng anak na hahalili, buong pag-iingat ang gagawin niya rito. Masiguro lamang na magpapatuloy ang tangan nilang lihim na aral. Hindi naman sa pinipilit ko kayong maniwala. Bahala kayo kung pagtawanan o paniwalaan ninyo. Pero ito talaga ang mga inilahad ni Uklong. Ayon kasi sa kanya, yung kanyang ama kaisa ng bathala ng gubat. Hindi ito nabibilang sa mga diwatang may anyong tao, bagkus isa itong uri ng malakas na engkanto na kumakatawan sa kalikasan mismo. Gawa sa puno ang buong katawan ng nilalang, at may mga galamay itong gawa sa pinakamatitibay na mga baging. Sa mga sandaling naglalakad ito sa kalupaan, nakapagsisibol ito ng mga matitibay na punong kumakapit sa mga malalambot na lupa. Isa ang nilalang na yon sa nagpapanatili sa mga malalawak na kakahuyan at ilang. Dagdag pa ni Uklong na yon ang pinakarason kung bakit nakakagawa ng milagro ang kanyang ama. Dahil din sa bathalang yon, kung kaya't mas pinili nilang manirahan sa bundok kesa alinmang parte ng lugar. Bukod kasi sa umiiwas sila sa mga panganib, kalaban din ng kanyang ama ng mga taong walang pagmamahal sa kalikasang nagbibigay buhay sa kanila. Pagtatapat pa ni Uklong na dahil sa ganoong paniniwala, marami na yung naparusahang tao. Ang mga taong nakakagawa ng malaking kasalanan sa kalikasan, ikinukulong yon ng tatay niya sa mga yungib na hindi na natatagpuan. Ang mga nangangaingi naman, sinusunog niya yon sa apoy na nilikha ng mga ito. Mamamatay tao man ang tingin ng iba sa tatay niya, alam ni Uklong na ginagawa lang nito ang kanyang trabaho. Hindi rin yun nagpapakita ng pagmamahal sa buhay, lalo na kung ang buhay na tinatangan ng isang tao ay walang magandang nagagawa sa mundo.
Para kasi sa kanyang ama, isang kahangalan ang magparami ng ganoong uri ng nilalang. Dahil sa mga ganoon nilang paniniwala, buong buhay nila wala silang kinilalang mga kadugo. Karamihan kasi sa mga ito, inuuna ang sariling kapakanan kesa sa nakararami. Hindi rin naging maganda ang pakikitungo nito sa kanyang ama, dahilan para magdesisyon yung magpakalayo na. Nung mapadpad sila sa lugar ng San Juan, sa tulong ng bathala, nakamit ng tatay niya ang tahanan at pamilyang hinahangad nito. Ayon pa kay Uklong, na kung nagkaisip na siya at nalaman niya ang lahat ng sikreto ng tatay niya, hindi niya talaga inakalang malalagay pa sila sa tiyak na panganib. Ang pinanghahawakan niya sa ganoong kaisipan ay yung kawalan ng pangahas sa kanilang lugar. Ultimo mga aswang, sa oras na lumalapit sa kanilang teritoryo, kusayong nag-iiba ng landas na tinatahak. Alam kasi ng mga itong mapanganib sa kanilang himpapawid, lalo na kung malapit ito sa kanilang pamamahay. Sa oras kasi na matunugan yon ng kanyang ama, tatawagin ito ang bathala na siya namang magpapakawala ng mga palasong gawa sa matatalas na tipak ng kahoy. Hindi pumapalto sa mga kahoy na yan, kaya sa oras na lumipad ito sa himpapawid, tiyak na ang kamatayan ng nilalang napakay nito. Subalit, sa kabila ng lahat ng kakayahan ng kanyang ama, sadyang hindi pa rin nila maiiwasan ang panganib na dulot ng mga nilalang na nag-aasam ng kanilang kapangyarihan. 3 buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. May nasagap silang balita sa mga tagapagmasid na engkanto ukol sa mga panauhing madalas pumasok sa paanan ng bundok. Pangkaraniwan naman kung titingnan ng mga taong yon, pero base sa mga ulat, nagtatangan ito ng masamang puwersa. Hindi rin kumbinsido ang mga tagapagmasid na pangkaraniwang tao lang ang mga panauhing yon, buhat sa mga nanlilisik at nagliliwanag nitong mga mata. May kutob din ng mga engkantong kaibigan nito na meron yung hinahanap sa lugar nila. Nang marinig naman yon ng tatay ni Uklong, agad naman yung gumawa ng paraan para makaharap ang mga nilalang na yon. Sa utos nito, agad namang kumalat ang lahat ng kanyang tagapagmasid sa buong paligid. Bawat hangganan ng bundok, meron siyang nagtatagong kaibigan, dahilan para sa loob lamang ng ilang oras, mahanap na niya ang mga mapangahas na nilalang. Dahil sa inaasahan na nitong magkakaroon ng laban sa pagitan nila at ng mga nilalang na yan, hindi na rin ito nagdalawang isip pa na isama siya. Pagkarinig naman ni Uklong sa sinabi nito, di naman niya maiwasang magulat, gawa ng sa isip-isip niya, bakit niyaya siya ng tatay niya? Kadalasan kasi, kapag may mga personal itong lakad, hindi siya nito sinasama. Bagaman nanatiling malabo ang dahilan nito, pinili niya roong sumunod. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapaghanda na sila, matyaga naman nilang hinintay ang pagsapit ng takip silim. Ayon kasi sa tatay niya, para masukat nila ang kabuuang lakas ng mga ito, kinakailangan nilang labanan yon ng lubog na ang araw. Magsisilbing pain din kasi si Uklong sa mga nilalang upang mapalabas nila ng maaga ang totoo nitong mga anyo. Dahil sa sinabi nito, halos manginig naman ang kanyang binti, dala ng matinding takot. Sa isip-isip niya, unang beses siyang isasama ng tatay niya, tapos magiging pain pa siya. Dagdag pa niya na, mukhang hindi naman yun makatarungan, lalo pat wala pa siyang karanasan. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, sinubukan niyang magdahilan, pero hindi siya pinakinggan ng kanyang ama. Kalaunay nang mapansin niyang sigurado na yon sa mga ipapagawa sa kanya, napilitan na lang din siyang sumang-ayon. Sa paglubog naman ng araw, agad naman silang pumanhik sa paanan ng bundok kung saan naroon ang mga nilalang.
Maya-maya pa, nang masipat naman nila ang mga ito, agad naman siyang binigyan ng tatay niya ng tabak, kasabay ng pagwika nito ng, Hanapin mo sila, anak. Ipakita mo kung anong magagawa mo. Huwag kang matakot. Nasa likod mo lang ako. Pagkarinig naman ni Uklong sa sinabi nito, nanginginig naman siyang tumayo mula sa damuhang kanilang pinagtataguan. Paglakad naman niya ng ilang metro, agad naman siyang nasipat ng 3 panauhin na kasalukuyang pumuputol ng mga sanga ng puno. Pagtitig naman ng mga nilalang na yon sa kanya, dahan-dahan naman itong itinigil ang kanilang mga ginagawa. Nagsimula na rin yung lumapit sa kanyang kinaroroonan, kasabay ng pagtanong ng mga ito ukol sa ginagawa niya sa gubat ng nag-iisa. Inalok din siya ng mga ito na sumama nang sa gayoy maihatid siya nito sa baryo nang walang masamang nangyayari sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Uklong, hindi naman siya nagdalawang isip na ipakita ang hawak niyang tabak. Pagsilay naman ng mga ito sa patalim niyang hawak, bigla naman yung umangil habang pilit yung nagtatanong ukol sa kung ano ang gagawin niya sa bagay na yon. Nagsimula na ring magkulay dugo ang mga mata nito, kasabay ng pagkatuyot ng mga puno na kasalukuyang hinahawakan ng kanilang mga kamay. Nang mapansin naman ni Uklong ang mabilis na pagbabagong anyo ng mga nilalang na yan, pilit naman niyang tinawag ang kanyang ama para humingi ng tulong. Sa puntong yun kasi, halos hindi na niya mawari ang kaba na kanyang nararamdaman. Kung siya nga lang ang masusunod, gustong-gusto niya na noong kumaripas ng takbo, pero ang iniisip naman niya, baka magalit sa gagawin niya ang kanyang ama. Dahil dito, napagpasyahan niyang kahit ikamatay niya, haharapin niya ng buong tapang ang mga nilalang na yon. Hindi naglaon, pagbuka naman ng malapad nitong mga pakpak, parang mga gutom na hayop naman yung sumugod sa kanyang kinaroroonan. Paglundag ng mga nilalang na yon sa ere, mabilis yung bumulusok patungo sa kinaroroonan niya, kasabay ng pag-atungal nito ng mga nakakatakot na tunog. Maya-maya pa, nang ilang metro na lamang ang pagitan nila, bigla na lamang natigilan ng mga ito nang may umusbong sa harapan ni Uklong na matutulis na tipak ng kahoy. Matapos ang mga pangyayaring yan, doon na narinig ng mga nilalang ang pagsipol ng kanyang ama habang dahan-dahang naglalakad papalapit. Sa likuran nitong bahagi, naroon ang bathala ng kalikasan na umuusad kasama niya. Habang binabagtas nito ang tuyong lupa, kitang-kita niya ang pagbigay nito ng buhay sa mga binhing matagal na roong nakabaon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makaharap na nito ang mga nilalang, bigla naman yung nagwika sa kanila ng, Mabuti naman at nagpakita ka na. Ikaw talaga ang pakay namin sa lugar na ito. Heto, tingnan mo. Baka sakaling magbago ang isip mo. Kasabay ng pagwika ng nilalang, ay ang mabilis naman itong pagbalik sa wangis nito bilang isang tao. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang ama, agad naman itong kinuha ang selyadong bote na naglalaman ng tubig na umaalon kahit hindi mo ginagalaw. Pagsilay naman doon ng tatay niya, bigla namang nanlaki ang mga mata nito at sa isang iglap napansin niya ang matinding pagkabahala na bumalot sa buong pagkatao nito. Dahil sa pangyayari, inabot ng ilang minutong tulala ang tatay niya na siya namang labis na ikinatuwa ng mga nilalang nakaharap nila. Dala naman ang pagkabahala ni Uklong, pilit naman niyang tinanong ang tatay niya kung ano ang nangyayari rito. Akala niya, hindi na niya malalaman ang dahilan ng takot sa mga ito. Pero maya-maya pa, nagsimula na namang magsalita ang mga nilalang nakaharap nila. Ayon sa mga ito, nahuli na nila ang 2 antingero na nagtatangan din ng bathala ng ibang mga elemento.
Kabilang sa mga antingerong yon ay ang nagtataglay ng bathala ng sapa at ng bathala ng lupa. Yung dalawang antingerong gumabay sa mga bathalang yon, iniwan nilang patay kung saan yon naninirahan. Mariinding inilahad ng mga ito. Kasalukuyang hinahanap na ng iba pa nilang mga kapatid ang mga kauri ng ama ni Uklong. Nang marinig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, halos wala naman siyang gaanong maunawaan. Bilang isang binatilyong may limitado pang karunungan, hindi niya maipagkakailang naguguluhan siya sa mga inilalahad ng nilalang sa kanila. Dahil sa mga ganoong pangyayari, pilit naman niyang tinanong ang kanyang ama. Ngunit nang bumalik na sa normal ang wisyo nito, inabisuhan naman siya nitong wag na munang magsalita. Pagtapo naman ito sa hawak niyang bote, hindi na rin yun nagdalawang isip na sumugod. Dali-dali nitong inagaw ang hawak niyang tabak at sa kumpas ng kamay nito, kasabay ng pagsambit ng mga buhay na salita, nagsilbing katuwang ng tatay niya ang lahat ng punong kahoy sa buong paligid. Mabilis nitong inatake ang mga nilalang, dahilan para magsiatrasa naman ang mga ito. Agaran din yung nagpalit anyo upang paghandaan ang pagkontra nila sa ataking ipupukol ng ama ni Uklong. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno doon ng tatay niya, napagtanto niyang hindi mga pangkaraniwang aswang ang kaharap ng mga ito. Base kasi sa kanilang mga tangang lakas at kakayahan, hindi malabong nagsasabi nga yun ng totoo. Dumaan pa ang ilang minuto, dala na rin ang lamang ng tatay niya sa lugar na pinaglalabanan nila. Nagawa nitong mahuli ang isa sa mga ito. Pagpulupot naman ng baging ng bathala sa katawan ng isa sa mga nilalang na yan, agad naman itong ibinao ng ama ni Uklong sa ilalim ng lupa. Mabilis din yung gumawa ng mga harang na nasa anyo ng matutulis na kahoy upang mahirapang lumapit sa kanila ang dalawa pang nilalang. Akala kasi ng tatay niya hindi sila nito tatantanan, pero nang masipat ng mga ito na siya na ang lamang sa kanilang duelo, nagdesisyon niyong umatras pansamantala. Kahit hawak niya ang isa nitong kasama, kitang-kita nila sa pagmumukha ng mga ito ang kawalan ng pagsisisi at panghihinayang na iwan ang nilalang na yun. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali naman silang pumanhik pabalik ng kanilang bahay. Habang binabagtas nila ang daan, nakasunod sa kanilang likuran ng bathala na siya namang nagdadala sa nahuli nilang nilalang. Pagdating naman nila sa kanila, agad naman yung naglikha ng hawla na gawa sa matibay na kahoy. Nang maipasok na doon ang nilalang, agad namang naglaho ang bathala. Matapos nun, paulit-ulit nang nagpumiglas doon ang nilalang hanggang sa maramdaman ito ang panghihina ng buo nitong katawan. Hindi mo mababasag ang hawlang yan. Para yang kumunoy, na kapag pilit kang kumakawala, inuubos lang ang iyong lakas. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na ang tadhanang nakalaan sa buhay mo. Sa mga kamay ko ikaw mamamatay. At kahit bumalik pa ang iyong mga kasama, hindi na yun magbabago. Wika ng kanyang ama. Matapos naman yon, bilang parusa binigyan niya yon hanggang sa susunod na araw para magsalita. Kung hindi maglalahad ng mga kapaki-pakinabang na detalye ang nilalang na yon, susunugin niya ito sa sikat ng araw. Akala ng ama ni Uklong masisindak nito ang nilalang, pero sa halip na magmakaawa yon, tinawanan lang sila nito. Ayon sa nilalang, walang halaga ang kanyang buhay kumpara sa hangarin ng kanilang angkan. Bago rin sila tuluyang doong nakalayo, ipinakilala nito ang lahi nitong pinagmulan. Nang marinig naman yon ni Uklong at ng kanyang ama, hindi naman nila maiwasang magulat. Kahit binata pa kasi siya,
Di niya maipagkakailang may konting kaalaman na siya pagdating sa ganoong lahi. At ang lahing tinutukoy niya ay walang iba kundi ang lahing una sa mga sinaunang usbong na tinatawag na sumagwar. Nakakapangilabot ang lahi ng aswang na yon sapagkat mga antingero ang kinakain ng mga ito. Ang pangunahing delikasiya nila, walang iba kundi ang mga mutsyang matagal na nitong tinatangan. Kapag mas matagal nang nakakapit ang mutya sa isang antingero, mas masarap ito para sa panlasa ng mga sumagwar. Ayon nga kay Uklong, wala silang ideya kung papaano nabuhay at nalipol ang mga nilalang na yon. Noong panahon pa kasi ng kadiliman, isa ito sa mga kinatatakutan talagang lahi ng mga sinaunang aswang. Isipin nyo na lang, maliban sa hindi masukat nilang lakas, natatangan din nila ang lahat ng abilidad ng mutsyang nakain nila. Kapag mas matanda ang mga sumagwar, di hamak na mas makapangyarihan ang mga ito. Kung sa ating henerasyon, niyuyurak-yurakan na lamang ng mga bata ang mga matatanda, sa lahi ng mga sumagwar, alipin doon ang mga bata. Kapag wala ka pang karanasan, mabubuhay ka bilang katuwang ng matatandang sumagwar. Ni isang utos wala ka roong susuwayin dahil katakatakot na parusa ang iyong mararanasan sa oras na pinangasan mo yung gawin. Dagdag pa ni Uklong na walang nasambit ang tatay niya ukol sa pagpatay ng mga sumagwar sa mga bathala. Kalimitan kasi sa mga antingerong kauri ng kanyang ama, nagtatangan talaga ng hindi masukat na kapangyarihan. Bawat isa rin sa angka na yun, halos magkakaparehas lang ang kanilang tradisyon. Kaya lang naman sila hindi nagkikita-kita ay dahil sa tahanan ng mga tinatangan nilang bathala. Halimbawa, kapag tangan mo ang bathala ng dagat, obligado kang mamuhay sa dalampasigan. Kapag tangan mo naman ang bathala ng bagyo, kailangan mong manirahan sa mga lugar na palaging dinadayo ng unos. Ganon din sa bathala ng hangin at sa iba pang mga bathala. Alam niyo, pinuno, maraming mga antingerong nahanay sa angka nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon para magkita-kita. Isa yun sa mga sumpa na kinakailangan nilang panindigan hanggang sa sila'y pumanaw. Gayunpaman, kahit magkakalayo sila sa bawat isa, aminado ang mga itong kilala nila ang mga angkan na namamahala sa bawat bathalang umiiral sa mundo. Dahil sa ganoong dahilan, tanging sa mga mensahe na lamang sila nagkakausap. Ang problema lang sa ganoong ugnayan, hindi nila matukoy ang mga nangyari sa mga antingerong hindi sumasagot sa kanilang mga liham. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nabanggit naman sa kanya ng tatay niya ang tungkol sa mga nabalitaan nitong sumagwar na kumakain nga ng kapangyarihan ng bathala. Isa yon sa malimit nilang mapag-usapan ng kanyang mga kapatid, ngunit hindi naman nila nakukumpirma ang tungkol dito. Nang marinig naman ni Uklong ang sinabi ng tatay niya, pilit naman siya roong nagtanong ukol sa mga bagay na gagawin nila. Dagdag pa nito na, kung ganun nga kalakas ang mga sumagwar, hindi malabong manganib ang kanilang buhay. Dagdag pa ni Uklong na, hanggat maaari mas mainam na humingi sila ng tulong sa mga kapatid nito. Naniniwala kasi siya, di kalayuan sa kinaroroonan nila, may antingerong katulad ng kanyang ama. Nang marinig naman yon ng tatay niya, mariin naman itong tumutol sa nais niyang mangyari. Itinuturing kasi nitong kahihiya ng paglapit ng tulong sa kanilang mga kapatid ukol sa mga suliraning hindi naman talaga gaanong mapanganib. Dagdag pa nito na, hanggat hindi ang hari ng mga demonyo ang kanilang makakaharap, hindi sila hihingi ng tulong sa bawat isa. Subalit, nang marinig ni Uklong ang tungkol dito, naglakas loob na siyang suwayin ang kanyang ama. Hindi mo ba nakikita, tay? Mapanganib ang mga nilalang na yon. Dahil sa kahihiyan na yan,
Handa ka ba talagang ibuwis ang ating pamilya? Kung may malalapitan ka man lang, mas mainam na yun ang gawin mo. Hindi naman sa nangunguna ako sa desisyon mo. Ang sa akin lang, mapangalagaan natin si inay. Siya lang ang meron tayo. Sa tingin mo, kapag nawala siya, may dahilan ka pa kayang mabuhay? Wika ni Uklong. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, tahimik lang naman itong pumasok sa bahay nila. Kinagabihan, habang naghahapunan silang magpamilya, ipinagtapat nito na may kapatid nga siyang malapit sa lugar nila. Ang kapatid niyang yon, ang nangangalaga sa bathala ng bagyo. Matatagpuan ito sa pinakatuktok ng pinakamataas na bundok ng Leyte. Dagdag pa nito na kahit nakatira yon sa rurok ng bundok, hindi pa rin madaling hanapin ang tirahan nito. Mariin din itong inilahad na sa lahat ng mga kapatid nitong malalapit, tanging yun lamang ang may kapasidad na tumulong sa kanila. Ayon kasi sa kanyang ama, ang bathala ng bagyo at kalikasan ay magkasundo. Hindi yun kagaya ng bathala ng apoy na kilalang mapangwasak ng kagubatan. Nabanggit din ito, magkasundo sila ng kapatid niyang yon, kaya hindi malabong maunawaan nito ang palihim niyang pagbisita. Pagtatapat pa nito, bago sumapit ang bukang liwayway, mas mainam na nakaalis na sila ng lugar. Nang marinig naman ni Uklong ang sinabi ng kanyang ama, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Sa pagsapit ng sumunod na araw, kasalukuyan ng umuusad ang kanilang pamilya. Iniwan na nila ang mga gamit na hindi naman nila kailangan dahil maaaring makapagpabagal lang yon sa gagawin nilang paglalakbay. Kinahapunan, dala na rin ang kakayahan ng bathalang tangan ng tatay niya. Narating nila ang pinakamataas na bundok sa Leyte. Pagdating nila rito, sakto naman ang pag-ihip ng malalakas na hangin. Napakalamig ng hanging umiikot sa lugar na yon na parang may nagbabadyang dilubyo. Pagtapak naman nila sa pinakarurok nito, nasipat nila ang isang lalaking nakaupo sa malaking tapyas ng bato. Kanina pa yun nakatingin sa kanila. Maiging pinag-aaralan ang kanilang mga kilos. Nang masipat naman yun ng tatay niya, agad naman yung nagwika doon ng may buong pagpakumbaba. Matapos nun, pinatuloy naman sila nito nang walang kahit na anong sinasabi. Pagdating naman nila sa nakakubli nitong tahanan, doon na ipinaliwanag ng kanyang ama ang lahat. Naintindihan naman yon ng kapatid nito kung kaya't hindi na yun tumutol pa sa paglikas na ginawa nila. Ilang araw pa ang lumipas, nanatiling payapa naman sa lugar na yon. Walang mga sumagwar na pumunta na siya namang labis nilang ipinagpasalamat. Nga pala pinuno, may karugtong ang kwentong ito. Kung gusto mong ipasa ko sa'yo, sabihin mo lang. Pagpasensyahan mo na at hindi ko nagawang maipag-isa sa iisang kwento lang. Ayoko kasing makalimot ng mga mahalagang detalye na may kinalaman sa aming lahi at sa mga nilalang na tinatawag namin na mga sumagwar. Okay, ito yung sinasabi ko, yung pinost ko kanina sa page ko na merong karugtong to, pero maiksi lang kasi dalawa lang to. Tapos nung nabasa ko to, nagsabi na rin ako sa kanya, kahapon yun, nagsabi na rin ako sa kanya na sige tara ituloy natin kasi maski ako sobra akong kuryoso kung ano yung mga tinatawag nyong bathala na yan, kung bakit sila yung nag-aalaga sa bathala. Tapos yung mga sumagwar na, alam ko may nabanggit na tayong ganitong lahi ng aswang na kumakain din ng mga ng mga dibino pa nga yun, di ba? Pero ito, kinakain nila yung parang naburo na mutya sa katawan ng isang antingero, dibino o kung anumang manggagamot na nasa panig ng kanan. Yung part 2, susunod kaagad natin yun. Pahintay lang ako kasi medyo inaayos ko, magulo kasi yung pagkakasend sa atin. Pero madali naman siyang ayusin. Kaya pagkaayos ko, nanarate ko rin kaagad. Tapos lapag na natin kaagad yung episode 2 kasi umaati ka bong bakbakan to. Kaya pahintay na lang ako Kasunod lang din ito.
Salamat.